Si Lorraine Castillo ay isang tagapagmana na nakatakdang ipakasal sa isang lalaking hindi niya kilala, si Xavier Monteverde. Ang kasunduang ito ay binuo ng kanilang mga magulang upang isalba ang naluluging negosyo ng mga Castillo at palaguin ang yaman ng mga Monteverde. Dahil ayaw maging dekorasyon at biktima ng interes ng pamilya, tumakas si Lorraine sa gabi ng kanilang engagement. Sa kanyang pagtatago, nag-apply siya bilang isang executive secretary sa malaking lungsod gamit ang alias na Lorraine Valdez. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang naging boss niya ay walang iba kundi ang lalaking tinakasan niya, si Xavier. Dahil sa kanyang simpleng disguise at dedikasyon sa trabaho, hindi siya agad namukaan ni Xavier na sa kalaunan ay nahulog ang loob sa kanyang misteryosong sekretarya. Ngunit ang lahat ay nanganib ng pilitin ng pamilya ni Lorraine ang isang impostor upang ituloy ang kasal. Sa gitna ng mga lihim, disguise at corporate espionage, kailangan pumili ni Lorraine. Mananatili ba siyang nagtatago o magtitiwala siya sa kanyang boss upang sabay nilang gibain ang gintong hawla na nakapalibot sa kanila? Ito ay isang kwento ng kalayaan, pag-ibig sa gitna ng pagkukunwari at ang katapangan na piliin ang sariling tadhana. Samantala, narito po ang buong kwento. Sa loob ng malawak na mansyon ng mga Kastilyo, tanging ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos ang naririnig. Sa kabila ng masasarap na pagkaing nakahain, parang mapait na gamot ang bawat subo ni Lorraine. Nakaayos na ang lahat, Lorraine. Basag ng kanyang ama sa katahimikan. The merger with Monteverde Group is the only way to save our shipping line. Sa susunod na linggo, i-aanunsyo na ang engagement niyo ni Xavier. Pero pa, hindi ko man lang kilala ang taong yan. Mahinang sagot ni Lorraine habang nakatitig sa kanyang plato. Gusto ko pong magtrabaho. Gusto kong patunayan ang sarili ko nang hindi ginagamit ang pangalan natin. Tumawa na mahina ang kanyang ina. Ngunit walang bakas ng saya sa mga mata nito. Iha, being a Monteverde is the best career move you could ever make. Isipin mo na lang na para ito sa pamilya. Pag-akyat sa kanyang silid, hindi mapakali si Lorraine. Tiningnan niya ang kanyang diploma sa pader, isang karangalan na tila walang silbi, kundi itatali lang siya sa isang lalaking negosyante para sa pera. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang isang job posting na nakita niya sa isang recruitment site. Executive Secretary, Vanguard Holdings. Malayo ito sa lungsod nila. Sapat na distansya para hindi siya agad mahanap. Hindi ako pwedeng maging dekorasyon lang sa buhay ng iba. Bulong niya sa sarili. 2:00 ng madaling araw. Suot ang isang simpleng hoodie at maong, bitbit ang isang backpack na naglalaman ng kanyang mga dokumento at kaunting ipon. Dahan-dahang bumaba si Lorraine sa back exit ng mansyon. Iniwan niya ang kanyang cellphone at lahat ng credit cards na maaaring gamitin para matrace ang lokasyon niya. Ang tanging natira ay ang kanyang determinasyon. Sumakay siya ng bus patungo sa Maynila. Habang pinapanood ang unti-unting paglayo ng kanilang gate, nakaramdam siya ng takot. Ngunit kasabay nito ang isang kakaibang uri ng laya. Nakatayo si Lorraine sa harap ng naglalakihang glass building ng Vanguard Holdings. Inayos niya ang kanyang suot na salamin. Isang peking salamin na malaki ang frame para mabago ang itsura ng kanyang muka. Nakapusod din siya ng mahigpit ang kanyang buhok. Miss Lorraine Valdez, tawag ng HR manager. Ginamit niya ang kanyang middle name bilang apelyido. Yes ma'am, sagot niya ng may kumpiyansa. Your credentials are far beyond what we expected for this position. Sumunod ka sa akin, ipapakilala kita sa CEO. He's very particular with his secretaries. Panglima ka na yata ngayong buwan. Habang naglalakad sa hallway, nararamdaman ni Lorraine ang kaba. Ngunit kampante siya sa laki ng mundong ito. Ano ang chance na makilala siya ng boss niya? Huminto sila sa harap ng isang double door na gawa sa mahogany. Pagbukas nito, bumungad ang isang lalaking nakatalikod at nakatingin sa labas ng malaking bintana.
Sir, your new secretary is here. Wika ng HR. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Matikas, matalim ang mga mata, at may autoridad na nakakatakot. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Lorraine. Hindi siya pwedeng magkamali. Bagaman hindi pa sila nakikita sa personal, ang mukhang iyon ang nasa bawat folder na ibinibigay ng kanyang ama noong nakaraang linggo. Siya si Xavier Monteverde, ang kanyang fiancé. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lorraine. Tila may tambol sa loob ng kanyang dibdib. Huminga ka, Lorraine. Relax. Hindi kanya kilala. Pagpapakalma niya sa sarili. Inayos niya ang kanyang malaking salamin at bahagyang yumuko bilang paggalang. Lumingon si Xavier. Ang kanyang mga mata ay malamig at tila sumusuri sa bawat hibla ng pagkatao ng kaharap. Hindi ito ang hitsura ng lalaking inaasahan ni Lorraine. Sa litrato ay mukha itong istriktong negosyante, pero sa personal, ang presensya niya ay nakakalunod. So, simula ni Xavier, ang boses ay malalim at baritono. You are Miss Valdez? Yes, sir, Lorraine Valdez. Sagot niya sa pinaka-profesional na tonong kaya niyang ilabas. Iniwasan niyang manginig ang kanyang boses. Lumapit si Xavier at huminto sa mismong harap niya. Amoy na amoy ni Lorraine ang mamahaling perfume nito, isang halo ng musk at sandalwood. Tiningnan ng lalaki ang kanyang resume. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kanyang muka. You're overqualified, Miss Valdez. May degree ka sa business management mula sa isang top university, pero nag-a-apply ka bilang sekretarya? Tinaasan siya nito ng kilay. Naniniwala po ako na sa baba nagsisimula ang tunay na pagkatuto sa takbo ng isang kumpanya, sir. Mabilis na sagot ni Lorraine. Nanatiling nakatitig si Xavier. Tila may hinahanap ito sa kanyang muka. Sa isang sandali, natigilan si Lorraine. Nakilala ba niya ako? Pero agad ding nag-iwas ng tingin ng lalaki at bumalik sa kanyang mesa. Fine. My previous secretaries lasted less than a week. I don't like slow people and I hate excuses. Can you handle that? Kaya ko po, sir. Good. Start now. I need a summary of the Castillo Shipping merger proposal on my desk in 30 minutes. I know it's not on your desk yet, so find a way to get it from the archives. Utos ni Xavier nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Halos mapatalon si Lorraine. Castillo Shipping? Iyon ang kumpanya ng pamilya niya. Ang proposal na iyon ang dahilan kung bakit siya narito ngayon. Ang papel na nagtatali sa kanilang dalawa. Lumabas si Lorraine ng opisina na nanlalamig ang mga kamay. Kailangan niyang basahin ang sarili niyang death warrant. Para sa trabahong ito, habang naglalakad siya patungo sa archives, nakasalubong niya ang HR manager na si Miss Gina. Miss Valdez, kamusta? Mukhang hindi ka naman sinigawan ni Sir Xavier. Ayos naman po, ma'am. Mukhang focus lang talaga siya. Sagot ni Lorraine. Focused, iha. Balita ko kaya mainit ang ulo niya nitong mga nakaraang araw dahil tinakasan siya ng babaeng ipapakasal sa kanya. Isang Castillo raw. Imagine. Sino ang tataka sa isang Xavier Monteverde? Napangiti na lang ng pilit si Lorraine. Ako ang tatakas. Sumapit ang 7:00 ng gabi. Halos lahat ng empleyado ay umuwi na. Pero nanatili si Lorraine para tapusin ang lahat ng files. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Xavier. Miss Valdez, bakit nandito ka pa? Tanong ni Xavier habang isinusuot ang kanyang suit jacket. Tinapos ko lang po ang report para bukas, sir. Naglakad si Xavier papalapit sa table niya. Sa ilalim ng dim light ng opisina, tila lumambot ang itsura nito. Hindi mo kailangang magpakitang gilas ng husto. Just do your job, right? Tumigil si Xavier at tinignan siya muli. May nagsabi na ba sa iyong pamilyar ang mga mata mo? Kinabahan si Lorraine. Po? Marami po talagang kamukha mga mata ko, sir. Common lang po ito. Ngumisi ng bahagya si Xavier, isang ngising nakakapanghina ng tuhod. Siguro nga. Sige, umuwi ka na. I'll drive you home. Gabi na. Nako, wag na po. Magbabas lang po ako. Tanggi ni Lorraine. That wasn't a question, Miss Valdez. It's an order. I don't want my secretary getting mugged on her first day. Masasayang ang training ko sa'yo, Lorraine, sa loob ng marangyang SUV ni Xavier.
Amoy na amoy ang bango ng leather at ang panlalaking scent ni Xavier na tila sumasakop sa buong espasyo. Upang maiwasan ang anumang awkward na titigan, agad siyang sumandal sa bintana at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Pagod? Tanong ni Xavier habang maingat na minamaniobra ang sasakyan palabas ng parking lot. Opo sir, marami lang pong inasikaso sa archives kanina. Sagot ni Lorraine, sabay pikit ng mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang mga pilik mata, gising na gising ang kanyang diwa. Kailangan niyang makakuha ng impormasyon. Sir, panimula ni Lorraine na tila bagong gising. Kanina po sa pantry, narinig ko ang ilang empleyado na nag-uusap. Pasensya na po sa pagiging chismosa pero totoo po ba ang tungkol sa kasal niyo sa isang kastilyo? Ramdam ni Lorraine ang biglang paghigpit ng hawak ni Saber sa manibela. Bahagyang tumahimik ang paligid, tanging ang mahinang tugtog ng radyo ang maririnig. It was a business arrangement. Maikling sagot ni Xavier. But the girl ran away. Quite dramatic, actually. Bakit naman po kaya siya tumakas? Tanong muli ni Lorraine. Pilit na itinatago ang kaba. Sabi nila, napakayaman niyo raw at pangarap ng lahat ng babae. Bakit niya kayo tatalikuran? Isang tipid na tawa ang kumawala sa mga labi ni Xavier, pero walang halong saya. Maybe she's smarter than her parents. Maybe she realized that I'm not a trophy to be won, but a person she doesn't even know. Natigilan si Lorraine. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Akala niya ay galit si Xavier dahil sa pagkapahiya ng kanyang pamilya. Are you mad at her, sir? I was annoyed. Pag-amin ni Xavier. Dahil sa kanya, naging sentro ng usap-usapan ng kumpanya. But honestly, I'm curious kung sino man ang babaeng yon na mas piniling maging mahirap kaysa pakasalan ako. She must have a lot of guts. Tiningnan ni Xavier si Lorraine sa rear view mirror. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, Miss Valdez, tatakas ka rin ba? Napalunok si Lorraine. Ang mga mata ni Xavier ay tila tumatagos sa kanyang disguise. Siguro po, mahinang sagot ni Lorraine. Kasi kahit gaano pa kayaman ng isang tao, kung ang kalayaan mo naman ang kapalit, parang nakatira ka na rin sa gintong hawla. Santaling natahimik si Xavier, tila pinag-iisipan ng sinabi ng kanyang sekretarya. Gintong hawla? That's a poetic way to put it. Huminto ang sasakyan sa tapat ng tinutuloyang paupahan ni Lorraine, isang simpleng apartment building na malayo sa karangyaan ng kanyang dating buhay. Wait, biglang sabi ni Xavier bago makababa si Lorraine. Inabot nito ang isang paper bag sa backseat. Hindi ka pa naghahaponan. My driver bought this earlier. Consider it as a bonus for staying late. Pagpasok sa kanyang maliit na kwarto, binuksan ni Lorraine ang paper bag. Laman nito ang isang set ng gourmet, pasta, at isang note. Eat well, Miss Valdez. We have a long meeting with the Castillos tomorrow. Don't be late. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine. Isang meeting kasama ang kanyang pamilya? Kung sasama siya bilang sekretarya, siguradong mabubunyag siya. Hindi nakatulog si Lorraine ng gabing iyon. Ang utak niya ay parang isang makinang. Mabilis na nag-iisip ng paraan. Kung magkakasakit lang siya, baka maghinala si Xavier. O kaya naman ay padalhan siya nito ng doktor sa appointment. Isang bagay na hindi niya pwedeng hayaan. Kailangan niyang gawin ng dalawa. Ang mag-sick leave para hindi obligadong pumasok sa opisina, pero ang mag-disguise para ilihim na makapunta sa lugar ng meeting at mapakinggan ang pinag-uusapan ng pamilya niya. 6:00 pa lang ng umaga. Nagsenda siya ng mensahe kay Xavier. To Sir Xavier. Sir, pasensya na po. Mukhang hindi po hiyangan tiyan ko sa pasta kagabi. I have severe food poisoning. Hindi po ako makakapasok ngayon. Pasensya na po talaga. Hindi lumipas ang ilang minuto. Nag-ring ang phone niya. Muntik na niyang mabitawan ito. Hindi niya sinagot. Hinayaan niyang mag-ring hanggang sa mamatay. Pagkatapos, nag-reply si Xavier. From Sir Xavier. I told my driver to buy the best. I'll have my office assistant send a doctor to your address. Send me your unit number. Patay! Bulong ni Lorraine. Mabilis siya nag-reply. Wag na po sir. Nakainom na ako ng gamot at nakatulog na. Please don't bother. I just need rest. Dali-daling kumilos si Lorraine.
Alam niyang sa isang sikat na French restaurant gaganapin ang meeting. Imbes na ang kanyang secretary look, salamin at pusod na buhok, kinuha niya ang isang maikling blonde wig na nabili niya sa mall noong isang araw para sa emergency. Nagsuot siya ng makapal na makeup, heavy eyeliner at dark red lipstick na malayo sa kanyang natural na hitsura. Nagsuot siya ng malaking trench coat at floppy hat. Mula sa pagiging Lorraine Valdez na sekretarya, naging isa siyang misteryosong socialite. Nakarating siya sa restaurant at humanap ng pwesto sa likod ng malalaking halaman, malapit sa table kung saan nakaupo ang kanyang mga magulang at si Xavier. Nasaan na ang anak ninyo, Mr. Castillo? Dinig niyang tanong ni Xavier. Malamig ang boses nito. Isang linggo na ang nakalipas. My family is losing patience. Hahanapin namin siya, Xavier. Sagot ng kanyang ama na halatang nanginginig ang boses. Baka nagre-rebelde lang. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. I don't care about her revelation or rebellion. Sagot ni Xavier habang hinihiwa ang steak. I care about the contract. Kung hindi niyo siya maibabalik sa loob ng 3 araw, I will pull out all my investments from Castillo Shipping. You'll be bankrupt by Friday. Napasinghap si Lorraine. 3 araw? Ganoon lang ba siya kadali palitan ng pera at kontrata? Tatayo na sana si Lorraine para lumabas nang biglang tumayo rin si Xavier para sagutin ang isang tawag. Nagkasalubong sila sa may makipot na pasilyo patungo sa restroom. Dahil sa kaba, natabig ni Lorraine ang isang waiter. Excuse me, mahinhin niyang sabi. Pilit na pinababaan ng boses. Huminto si Xavier at tinitigan siya. Ang kanyang tingin ay dumapos sa kanyang mga mata. Ang tanging bahagi ng mukha niya na hindi kayang itago ang makeup. Wait. Huli ni Xavier sa kanyang braso. You look familiar. I'm sorry, you must be mistaken. Sagot ni Lorraine sa Ingles, gamit ang isang Peking accent. Eksaktong lumingon ang kanyang ina mula sa table. Lorraine, is that you? Sigaw ng kanyang ina na namukhaan ang hugis ng kanyang katawan sa kabila ng wig. Nanlaki ang mga mata ni Xavier. Lorraine? Nanigas ang buong katawan ni Lorraine, pero mabilis na bumalik ang kanyang ulirat. Alam niyang kapag umamin siya ngayon, tapos na ang laro. Mawawala ang kanyang trabaho, ang kanyang kalayaan, at pilit siyang ikakaladkad pabalik sa mansyon. Dahan-dahan siyang lumingon kay Xavier, pagkatapos ay sa kanyang ina na papalapit na sa kanila. Ipinakita niya ang isang mukhang puno ng kalituhan. I'm sorry, are you speaking to me? Sabi ni Lorraine sa isang suwabe at medyo maarteng accent. Who is Lorraine? And why is that lady shouting? Huminto ang kanyang ina, si Miss Castillo. Sa harap nila, sinuri nito ang kanyang blonde na buhok at ang makapal na makeup. Lorraine, ikaw ba yan? Pero bakit ganyan ang itsura mo? Tumawa na mahina si Lorraine, isang tawang tunog sa shawl. Oh my God, this is so awkward. My name is Chloe. I'm a fashion consultant from Singapore. Is Lorraine a famous person here? You're the second person to stare at me like that. Tumingin si Lorraine ng diretso sa mga mata ni Xavier. And you, sir, you're hurting my arm. Could you please go? Dahan-dahang binitiwan ni Xavier ang braso niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Tila pilit na tinitibag ang pader na itinayo ni Lorraine. My apologies, Miss Chloe. You just have a very striking resemblance to someone we know. Impossible. Pulong ng kanyang ina, na tila nawawala na ng pag-asa. Kamukhang kamukha mo ang anak ko. Pero ang anak ko hindi marunong mag-makeup ng ganyan kakapal. Well, maybe your daughter has good taste in fashion then. Biro ni Lorraine, kahit na nanginginig na ang kanyang mga tuhod. If you'll excuse me, my taxi is waiting. Enjoy your lunch. Mabilis na naglakad si Lorraine palabas ng restaurant nang hindi lumilingon. Ramdam niya ang titig ni Xavier sa kanyang likuran hanggang sa makasakay siya ng taxi. Pagkasara ng pinto ng sasakyan, doon lang siya nakahinga ng malalim. Muntik na yun. Bulong niya habang hinuhubad ang blondie na wig. Kinabukasan, pumasok si Lorraine sa opisina bilang ang may sakit na sekretarya. Medyo maputla ang kanyang labi na sinadya niya gamit ang foundation para magmukhang kagagaling lang sa food poisoning.
Miss Valdez, tawag ni Xavier pagkapasok niya. Nakaupo ito sa kanyang swivel chair. Seryosong nagbabasa ng dyaryo. Yes sir, maayos na po ang pakiramdam ko. Pasensya na po ulit kahapon. Ibinaba ni Xavier ang dyaryo. I met someone yesterday. A woman named Chloe. She looked exactly like you, but with blondie hair and a lot of attitude. Tumigil ang mundo ni Lorraine. Talaga po sir, marami po talagang lookalike sa mundo. Sabi nga nila, bawat tao ay may 7 kamukha. Tumayo si Xavier at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang hibla ng buhok ni Lorraine na bahagyang lumabas sa kanyang pagkakapusod. Maybe, but this Chloe, she had the same scent as you and the same way of clenching her fist when she's nervous. Lumapit palalo si Xavier hanggang sa maramdaman ni Lorraine ang init ng hininga nito. Tell me the truth, Lorraine. Are you really who you say you are? O sadyang napakagaling mo lang maglaro? Nanatiling matatag ang tingin ni Lorraine. Kahit na sa loob niya, ay parang gumuho na ang kanyang mundo. Hindi siya kumurap. Habang unti-unting lumalapit ang mukha ni Xavier sa kanya, isang maling galaw lang at mabubunyag ang lahat. Sir, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Malamig at formal na panimula ni Lorraine. Bahagyang lumayo upang mabawi ang kanyang personal space. Simula nang matanggap ako rito, puro hinala na ang ibinabato niyo sa akin. Pagpapatuloy niya. Ang boses ay may halong hinanakit. Bakit po ba parang obsessed kayo sa Lorraine yan? O sa Chloe na nakita niyo? Kung sino man ang babaeng tinakasan kayo, siguro po ay dahil sa ganitong trato niyo. Masyado kayong mapanghinala at mapanakal. Hindi lahat ng babaeng nakakasalamuhan niyo ay may kinalaman sa buhay niyo. Nakita ni Lorraine ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Xavier. Hindi ito sanay na sinasagot ng ganoon. Nang kahit sino pang kanyang empleyado, nandito po ako para magtrabaho ng maayos at tulungan kayo sa kumpanyang ito. Pero kung bawat galaw ko ay bibigyan nyo ng mali siya at pagdududa, baka hindi po ako ang tamang sekretarya para sa inyo. Kung hindi po kayo kontento sa performance ko sa pagkatao ko, handa po akong mag-resign. Ngayon din. Tumalikod si Lorraine at akmang kukuha ng papel sa kanyang mesa para magsulat ng resignation letter. Ngunit mabilis na humarang si Xavier sa kanyang daan. Wait. Pigil ni Xavier. Ang kanyang boses ay wala na ang otoridad. Tila napalitan ito ng pagkalito. I didn't say I wasn't satisfied with your work. You're the best assistant I've ever had. Huminga na malalim si Xavier at hinilot ang kanyang sentido. Pasensya na. Masyado lang siguro magulo ang sitwasyon sa pamilya ko ngayon. The Castillos are breathing down my neck and I'm taking it out on you. Don't resign. I need you here. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Lorraine, pero nanatiling alerto. Salamat po sir. Sana po ay maayos na ang lahat para makapag-focus tayo sa merger. Speaking of the merger, sabi ni Xavier habang bumabalik sa kanyang upuan, kailangan natin pumunta sa Cebu bukas para sa isang site inspection. 2 days and 1 night. I'll have the flight booked for us. Prepare your things. Nanlamig si Lorraine. Sa Cebu? Silang dalawa lang. Ibig sabihin, mas mahaba ang oras na kailangan niya magpanggap at mas malaki ang pagkakataon na mabitawan niya ang kanyang disguise. Habang nag-e-empake si Lorraine, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Lorraine, alam kong ikaw yan, sabi ng boses sa kabilang linya. Ito ay si Mark, ang kanyang kababata at ang tanging taong nakakaalam kung nasaan siya. Nakita ka ng driver ng papa mo, malapit sa Vanguard Holdings. Binabantayan na nila ang building. Huwag kang lalabas bukas ng umaga sa main entrance. Napaupo si Lorraine sa kama. Napapalibutan na siya. Sa loob ng opisina, nandoon si Xavier na unti-unting nakakakita sa kanyang disguise. Sa labas naman, ang kanyang pamilya na handa siyang ipakasal para sa pera. Napakaganda ng tanawin sa Mactan, Cebu. Ngunit para kay Lorraine, bawat minuto ay parang paglakad sa ibabaw ng manipis na asul na yelo. Pagkatapos ng buong araw na site inspection, inimbitahan siya ni Xavier sa isang eksklusibong bar sa gilid ng dagat. Isang baso lang, Miss Valdez. You deserve a drink for today's hard work. Wika ni Xavier habang inaabutan siya ng wine. Dahil sa pagod at sa bigat ng sikretong dinadala niya, hindi na malaya ni Lorena na karami na siya ng inom.
Ang lamig ng hangin at ang tunog ng mga alon ay nagpaluwag sa kanyang dila. Sir, pulong ni Lorraine habang nakatitig sa pulang likido sa kanyang baso. Ano pong gagawin niyo kung ang hinahanap niyong fiancé ay nasa harap niyo na pala? Natigilan si Xavier sa pag-inom. What do you mean? Paano kung... Lumingon si Lorraine. Ang kanyang mga mata ay wala ng salamin at puno ng luha. Paano kung ako si Lorraine Castillo? Hindi dahil gusto kitang lokohin, kundi dahil gusto ko lang makahinga. Gusto ko lang maranasan na maging isang tao na hindi investment ang turing ng magulang. Hindi nakapagsalita sa Xavier. Nanatili siyang nakatitig kay Lorraine. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gulat. Ngunit bago pa siya makasagot, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Xavier! What a surprise to see you here! Isang matandang lalaki, si Don Manuel, ang pinakamalaking business rival ng mga Castillo, ang lumapit sa kanilang table. Kasunod nito ang ilang tauhan na may dalang kamera para sa isang lifestyle magazine. And who is this beautiful lady with you? Is she the famous Lorraine Castillo? Tanong ni Don Manuel habang sinusuri ang mukha ni Lorraine. Alam ni Lorraine na kapag nalaman ni Don Manuel ang totoo, gagamitin niya itong iskandalo laban sa pamilya Castillo. Mabilis na gumana ang utak ni Xavier. Hinawakan niya ang bewang ni Lorraine at hinarap ang matanda na may matikas na ngiti. No, Don Manuel, this is Lorraine Valdez, my girlfriend, and the new COO of my tech branch. Pagsisinungaling ni Xavier. She has nothing to do with the Castillos. Our engagement with that family was called off weeks ago because I found someone better. Namutla si Don Manuel at agad nang humingi ng paumanhin bago umalis. Nang mawala ang mga tao, agad na binitiwan ni Xavier sa Lorraine. Tahimik ang paligid. So, it's true, sabi ni Xavier. Ang boses ay seryoso pero walang galit. You are the runaway bride. Sir, I can explain. No need. Pigil ni Xavier. You heard what I said to Don Manuel. Simula ngayon, sa harap ng publiko, ikaw ang girlfriend ko, si Lorraine Valdez. Hindi kita ibabalik sa mga magulang mo dahil ayaw ko rin sa arranged marriage na yan. Pero sa loob ng opisina, mananatili kang sekretarya ko. Tiningnan ni Lorraine si Xavier. Hindi makapaniwala. Bakit niyo po ako tinutulungan? Lumapit si Xavier at binawi ang buhok na humaharang sa mukha ni Lorraine. Because you're right. Ang gintong hawla ay hawla pa rin. And besides, I think I like this secretariat version of you better than a fiancé I never met. Habang naglalakad sila pabalik sa hotel, nakatanggap si Xavier ng email. Binuksan niya ito at lalong sumeryoso ang kanyang mukha. Lorraine, we have a problem. Your parents just announced that they found you and the wedding will proceed in 2 days. May nagpapanggap na ikaw sa Manila. Hindi makapaniwala si Lorraine sa balitang nabasa. Paano magpapatuloy ang kasal? Nandito ako sa Cebu. Ito, pagpapakita ni Xavier ng isang tabloid article sa kanyang phone. May litrato roon ng isang babaeng kamukha ni Lorraine, nakatalikod at may suot na belo habang sinusukatan ng gown. It's your cousin, Sabrina. She's always wanted my family's influence. Mukhang nakipagkasundo siya sa mga magulang mo para magpanggap na ikaw hanggang sa matapos ang seremonya. Napaupo si Lorraine sa buhanginan. Ang kanyang sariling pamilya ay handang gumamit ng impostor makuha lang ang pirma ng mga Monteverde sa kontrata. Kapag natuloy ang kasal, magiging legal na ang pagsasama ng mga kumpiyana natin. At kapag nalaman nilang hindi ako ang pinakasalawan mo, huli na ang lahat. Nakuha na nila ang pera nyo. Tumingin si Xavier sa dagat. Malalim ang iniisip. Hindi kong mauunahan natin sila. Anong gagawin natin, sir? Tanong ni Lorraine. Huwag mo na akong tawagin, sir. Kapag tayo lang magkasama, I'm your boyfriend now. Remember? Sabi ni Xavier na may bahagyang ngiti na nagpakaba kay Lorraine. Babalik tayo sa Manila bukas. Pero hindi tayo pupunta sa simbahan para itigil ang kasal. Hahayaan nating umabot sila sa I do. Pero bakit? Dahil kailangan natin ng ebidensya ng fraud laban sa kanila. I want to bank drop your father's partners to push or who push for this. And I want to free, permanently,
Pero kailangan natin kumuha ng professional double. Kumuha si Xavier ng isang private investigator at isang batikang makeup artist. Sa loob lang ng ilang oras, nakahanap sila ng isang babaeng kasing tangkad ni Lorraine. Siya ang magpapanggap na ikaw na sekretarya. Nakasama ko sa hotel. Paliwanag ni Xavier, habang ang tunay na ikaw ay papasok sa simbahan bilang isang uninvited guest. Magulo, Xavier. Masyado mapanganib. Kaba ni Lorraine. Trust me, Lorraine. Gusto mo ng kalayaan, di ba? This is the only way to burn the golden cage down. Habang nasa private plane sila pabalik ng Manila, hindi mapakali si Lorraine. Inabutan siya ni Xavier ng isang maliit na velvet box. Para saan to? Tanong niya. Kung magpapanggap tayo magkasintahan sa harap ng media, pagkatapos ng gulo bukas, kailangan mo ng singsing. This is not for the arranged marriage. This is for the choice you're about to make. Pagbukas ni Lorraine, isang napakagandang diamond ring ang nagniningning, simple pero elegante, malayo sa magarbo at sadyang showing na singsing na inihanda ng kanyang ama noon. Dumating ang araw ng kasal. Puno ang Manila Cathedral ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Nakatayo si Sabrina sa dulo ng altar. Nakatago ang muka sa makapal na belo. Hadang nakawin ang buhay ni Lorraine. Sa likod ng malalaking haligi ng simbahan, suot ang isang itim na gown at isang maskara. Naghihintay si Lorraine ng hudyat ni Xavier. Ladies and gentlemen, anunsyo ng officiating priest. If anyone here has any reason why these two should not be joined in holy matrimony, speak now or forever hold your peace. Tumahimik ang buong simbahan. Handa na ang ama ni Lorraine nang umiti nang maglakad si Xavier papalapit sa altar. Ngunit sa halip na tumayo sa tabi ng bride, humarap si Xavier sa mga bisita at kinuha ang mikropono. I have a reason, panimula ni Xavier. Actually, I have several. Ang boses ni Xavier ay umaalingaw sa bawat sulok ng Manila Cathedral. Ang mga bisitang kanina lang ay bumubulong sa excitement ay biglang natahimik. Ang ama ni Lorraine, si Mr. Castillo, ay namatla at pilit nang umingiti sa mga kamera habang si Sabrina na nagpapanggap na bride ay bahagyang nanginig sa ilalim ng kanyang belo. I cannot marry this woman, deklara ni Xavier, sabay turo sa bride. Dahil ang babaeng nasa harap ko ay hindi si Lorraine Castillo. Ito ang hudyat. Mula sa madilim na bahagi ng simbahan, lumabas si Lorraine. Hindi na siya ang Secretary Valdez na may salamin at nakapusod ang buhok at hindi na rin siya ang Chloe na blondie. Lakas loob siya naglakad sa gitna ng aisle. Suot ang kanyang eleganteng itim na gown. Sa bawat hakbang, ang tunog ng kanyang heels ay tila hatol sa mga taong nagtangka sa kanyang kalayaan. Nang marating niya ang gitna, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang maskara. Lorraine? Pulalas ng kanyang ina na halos mahimatay sa gulat. Hi, Mom. Hi, Dad. Malamig na bati ni Lorraine. Surprised to see me at my own wedding? Lumingon si Lorraine kay Sabrina at mabilis na hinawi ang belo nito. Pumungad ang mukha ng kanyang pinsan na puno ng takot at kahihiyan. Naglabasa ng mga flash ng kamera. Ang bawat anggulo ng panloloko ay nakuha ng media. This is fraud, madiing sabi ni Xavier sa harap ng mga Castillo. Ginamit niyo ang isang impostor para makuha ang investment ng mga Monteverde? I have the documents, the flight records of the real Lorraine, and the contract Sabrina signed with you to play this part. Lumapit si Mr. Castillo. Nagmamakaawa. Xavier, anak, magpapaliwanag kami. Para ito sa kumpanya. Para sa kumpanya o para sa kasakiman nyo? Putol ni Lorraine. Ipinagpalit nyo ako sa pera. Pero hindi nyo alam, ang lalaking gusto niyong pagkunan ng yaman ay siya ring lalaking nagligtas sa akin mula sa inyo. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Xavier ang kamay ni Lorraine. Hindi ito ang hawak ng isang amo sa kanyang sekretarya o ng isang negosyante sa kanyang asset. Ito ay hawak ng isang lalaking handang manindigan. The merger is cancelled, anunsyo ni Xavier. And as of for the Castillo shipping,
My lawyers will see you in the court for attempted swindling. Huminga ng malalim si Lorraine. Pakiramdam niya ay may mabigat na kadena na nakalagas sa kanyang leeg. Tumingin siya kay Xavier at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking higit pa sa kanyang boss o fiancé. Wait, huling sabi ni Xavier bago sila lumabas ng simbahan. Humarap siya sa mga reporter. One more thing. Lorraine Castillo is no longer the bride of this arranged marriage, but soon, Lorraine Valdez will be my real wife by choice, not by contract. Sumakay sila sa sasakyan ni Xavier, palayo sa gulo, palayo sa media, at palayo sa gintong hawla. So, panimula ni Xavier habang nagmamaneho. Secretary ka pa rin ba bukas? Natawa si Lorraine, ang unang tunay na tawa pagkatapos ng mahabang panahon. Depende. May increase ba ang sweldo ko pagkatapos ng performance ko sa simbahan? Ngumiti si Xavier at saglit na tiningnan ang singsing sa daliri ni Lorraine. You have no idea, Lorraine. You have no idea. 6 na buwan ang lumipas matapos ang iskandalosong kasal ng taon. Ang pangalang Castillo ay unti-unting nabaon sa limot ng mga tabloid habang ang kumpanya nila ay sumasailalim sa rehabilitasyon sa ilalim ng bagong management. Pero para kay Lorraine, ang buhay ay hindi natapos sa huling hakbang niya. Palabas ng simbahan, doon pa lang ito tunay na nagsimula. Nakatayo si Lorraine sa harap ng salamin sa kanyang bagong apartment. Wala na ang kanyang disguise. Suot niya ang isang eleganteng power suit. Ang kanyang buhok ay malayang nakalawit at ang kanyang mga mata ay wala ng salamin. Puno na ito ng kumpiyansa. Hindi na siya nagtatrabaho sa Vanguard Holdings bilang isang sekretarya. Sa tulong ni Xavier, nagtayo siya ng sarili niyang consulting firm, ang Valdez & Co., na tumutulong sa mga maliliit na negosyante upang hindi sila mabiktima ng mga mapanirang merger. Knock-knock. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Xavier. Wala itong suot na kurbata at ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Late ka na naman sa meeting mo, Miss CEO. Biro ni Xavier habang may bitbit na kape. Hindi ako late, Xavier. Sinisigurado ko lang na perfect ang lahat. Natutunan ko yan sa dati kong boss na napaka-istrikto. Sagot ni Lorraine na may kasamang kindat. Lumapit si Xavier at niyakap siya mula sa likuran. Kumusta ang mga magulang mo? Huminga na malalim si Lorraine. Maayos na sila. Nakatira sila sa isang simpleng bahay sa probinsya. Hindi na sila kasing yaman ng dati. Pero sabi ni Mama sa unang pagkakataon, nakakatulog na raw sila ng mahimbing dahil wala na silang kailangang patunayan sa society. Binibisita ko sila tuwing weekend. Naging mahirap ang proseso ng pagpapatawad. Pero pinili ni Lorraine ang kapayapaan. Hindi na siya ang investment nila. Siya na ang anak na muling kinikilala. Iniharap ni Xavier si Lorraine sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito kung saan nagniningning pa rin ang singsing na ibinigay niya sa eroplano. Alam mo, may isa pang kontrata na kailangan mong pirmahan, sabi ni Xavier. Ang boses ay naging seryoso pero puno ng lambing. Business merger na naman ba yan, Mr. Monteverde? Hindi, life merger. Sagot ni Xavier. Inilabas niya ang isang maliit na papel. Hindi ito legal document, kundi isang sulat kamay na listahan. Number 1, walang lihiman. Number 2, sabay na hapunan gabi-gabi. Number 3, kalayaan na piliin ang isa't isa araw-araw. I don't want a grand wedding in a cathedral, Lorraine. I just want you, anywhere, anytime. Kahit sa harap lang ng judge o sa gitna ng dagat. Ngumiti si Lorraine. Ang mga mata ay nagniningning. Sa wakas, isang kontrata na gusto kong pirmahan. Lumabas silang dalawa ng building, magkahawak kamay. Habang naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw, naalala ni Lorraine ang gabing tumakas siya sa mansyon. Dala ang kanyang backpack at kaba. Dati, ang akala niya ang pagtakas ay ang tanging paraan para lumaya. Pero, natutunan niya na ang tunay na kalayaan ay hindi lang ang pag-alis sa gintong hawla, kundi ang paghahanap ng taong gagawing tahanan ang iyong mundo nang hindi binabali ang iyong mga pakpak. Tara na, tanong ni Xavier habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan.
Tara na, sagot ni Lorraine. Papunta sa ating sariling simula. Isang taon matapos ang iskandalo sa katedral, ang Valdez & Co. ay isa sa pinakamabilis na lumalagong firm sa bansa. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos si Lorraine ng mga papeles para sa isang merger deal, isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa kanyang opisina. Isang babaeng nakaitim, may malaking shades, at halatang pilit na nagtatago ang kanyang itsura. Lorraine, boses na nanginginig, binabali Lorraine ang kanyang pluma. Sabrina, anong ginagawa mo rito? Humarap si Sabrina, ang pinsang nagpanggap na siya noon. Wala na ang kislap sa mga mata nito. Halatang pagod at takot. Lorraine, kailangan ko ng tulong mo. Akala ko noon, pera lang ang habol ni Papa at ng mga partners niya. Pero may mas malalim pa silang plano. Anong plano? Tanong ni Lorraine habang dahan-dahang pinipindot ang intercom para tawagan ng security. Huwag mong tatawagan ng security. Pigil na Sabrina. Nalaman ko na ang kumpanyang bumili sa Castillo Shipping. Kamakailan, ang Shadow Group ay ang pag-aari ng isang taong galit na galit sa mga Monteverde. Ginamit lang nila ang pamilya natin para makalapit kay Xavier. At ngayon ay balak nilang pabagsakin ng Vanguard Holdings gamit ang mga dokumentong nilakaw nila sa akin noong nagpapanggap pa ako bilang ikaw. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Xavier. May dalang bulaklak para sa kanilang anniversary dinner. Natigilan siya nang makita si Sabrina. Xavier, may problema tayo. Mabilis na sabi ni Lorraine. Ipinalawalag ni Sabrina ang lahat. Ang Shadow Group ay pinapatakbo ng isang dating business partner ng tatay ni Xavier na tinalo nito sa isang bidings. Years ago, ginamit nila ang fake marriage issue para sa makakuha ng access sa internal servers ng Vanguard Holdings. Ibig mong sabihin, madaing sabi ni Xavier, ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng database ng kumpanya ay nasa kamay na nila? Yes, sagot ni Sabrina. At may deadline sila. Bukas, sa gaganaping Global Business Summit, ilalabas nila mga manipulated files para palabasin na ang Vanguard Holdings ay sangkot sa money laundering. Nagkatinginan sina Lorraine at Xavier. Alam nilang hindi nila ito madadaan sa legal na paraan dahil mabilis kumilos ang kalaban. Kailangan nating pasukin ang headquarters ng Shadow Group ngayong gabi. Sabi ni Lorraine, ang kanyang inner secretary ay muling nabuhay. Kailangan nating bawiin ang hard drive bago sumikat ang araw. It's too dangerous, Lorraine. Pigil ni Xavier. Xavier, ako ang nagsimula nito noong tumakas ako. Ako rin ang tatapos nito kasama mo. Sagot ni Lorraine nang may determinasyon. Besides, namimiss ko na rin magsuot ng wig at magpanggap. Gamit ang mga lumang teknik ni Lorraine sa pagtakas at ang resources ni Xavier, pinuo nila ang plano. Si Sabrina ang magsisilbing distraction sa labas ng building habang sina Xavier at Lorraine ay papasok bilang maintenance staff. Habang nasa loob ng elevator, hinawakan ni Xavier ang kamay ni Lorraine. Sigurado ka ba rito? Pwede ba tayong matras? Di na, Xavier. This is our life merger, remember? In sickness and in health, in office work and in corporate espionage. Bumukas ang elevator sa ika-40th palapag. Dilim at mga laser lights ang sumalubong sa kanila. Ngunit bago pa sila makahakbang, bumukas ang mga ilaw at isang pamilyar na boses ang tumawa mula sa swivel chair. I knew you'd come, Xavier, and you brought the runaway bride too. How romantic. Ang lalaking nakaupo sa harap nila ay walang iba, kundi ang dating legal counsel ng mga Monteverde, ang taong pinagkakatiwalaan ni Xavier ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nababalot ng tensyon. Si Attorney Arnaldo, ang dati nilang pinagkakatiwalaang abogado, ay dahan-dahang tumayo habang hawak ang isang baso ng whiskey. Ang kanyang ngisi ay puno ng tagumpay. Hindi niyo ba naisip? Sino ang nag-ayos ng lahat ng butas sa kontrata ng mga Castillo at Monteverde? Sino ang nagmungkahi na gawing lihim ang engagement? Tumawa siya. Ako ang naglaglag ng entablado para sa inyo. Pinanood ko lang kayong sumayaw. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang lumapit si Xavier sa mesa ni Arnaldo. Walang bakas ng kaba sa kanyang muka.
Alam mo, Arnaldo, noong naging sekretarya ko sa Lorraine, tinuruan niya ako ng isang mahalagang bagay, ang pagtingin sa mga fine prints na hindi nakikita ng mata. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ng abogado. Biglang inilabas ni Lorraine ang kanyang phone mula sa bulsa ng kanyang maintenance uniform. Hindi ito naka-off. Sa screen, makikita ang isang live streaming icon. Hindi lang kami pumasok dito para magnakaw ng files, Arnaldo, sabi ni Lorraine nang may matamis na ngiti. Pumasok kami rito para kunin ang kumpisalan mo at hulaan mo kung sino ang nanonood. Ang live confession sa labas ng building. Hindi lang si Sabrina ang nandoon. Kasama niya ang mga operatiba ng NBI at ang mga pangunahing news outlets ng bansa. Ang buong pag-amin ni Arnaldo tungkol sa panloloko, money laundering, at ang paggamit niya sa mga kastilyo ay narinig ng buong Pilipinas ng live. You Lito! Akmang susugurin ni Arnaldo sa Lorraine, ngunit mabilis siyang hinarang ni Xavier at itinulak pabalik sa upuan. Game over, Arnaldo. Madiing sabi ni Xavier, ang shadow group na ipinagmamalaki mo, na-freeze na ng AMLC, Anti-Money Laundering Council. Ang mga account nila 5 minuto na nakalipas dahil sa tip na ibinigay namin, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang mga autoridad. Sa gitna ng pagkataranta ni Arnaldo, wala na siyang nagawa kundi ang magpaubaya sa posas. Bago siya mailabas, lumingon si Lorraine sa kanya. Salamat sa kape noong nasa Vanguard pa ako, attorney. Pero mas masarap palang uminom ng kape kapag alam mong wala ng aninong nakasunod sa'yo. Naiwan sina Xavier at Lorraine sa rooftop ng building habang pinapanood ang mga sirena ng pulis sa ibaba. Ang malamig na hangin ng Maynila ay tila nagdiriwang kasama nila. Muntik na yun, bulong ni Lorraine habang sumasandal sa balikat ni Xavier. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita hayaang mahulog sa bitag ng mag-isa. Sagot ni Xavier, sabay halik sa noo ng dalaga. Ngayon, wala na talagang anino, wala ng kontrata, wala ng blackmail, at wala ng mga kastilyo na humahabol. Hinarap ni Xavier si Lorraine at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Lorraine, tapos na ang laro. Pwede na ba nating ituloy ang dinner natin? Gusto ko na talaga mag-propose sa tamang paraan. Walang kamera, walang pulis, at higit sa lahat, walang ibang tao. Ngumiti si Lorraine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Basta ba ikaw magbabayad ng bill, Mr. Monteverde? Kahit ang buong restaurant na ang bilhin ko, para sa iyo, Miss Secretary, 1 taon matapos ang pagbagsak ng shadow group, buling nabulabog ang media. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa isang kasalang naganap sa isang pribadong isla sa Palawan. Walang mga business mogul na hindi nakilala. Walang mga kamera ng tabloid at walang mga magulang na nagbibilang ng investment. Ang tanging naroon ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila bilang ng mga magulang ni Lorraine na ngayon ay namumuhay na ng simple at sa Sabrina na nagsisimula na ring bumuo ng sariling buhay. Habang naglalakad si Lorraine sa dalampasigan, suot ang isang simpleng puting dress na nililipad ng hangin. Nakita niya si Xavier sa dulo. Wala itong suot na mamahaling suit. Isang puting linen shirt lang at nakayapak sa buhangin. Nang magkaharap sila, hindi napigilan ni Xavier na mapaluha. Akala ko noon, ang pinakamagandang deal na gagawin ko ay ang merger ng ating mga kumpanya. Simula ni Xavier sa kanyang vows. Pero mali ako. Ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay ang hindi kita hanapin noong tumakas ka. Dahil kung hindi ka tumakas, hindi sana pumasok sa opisina ko ang babaeng nagturo sa akin kung paano maging masasaya. Pinunasan ni Lorraine ang sariling luha. Xavier, pumasok ako sa opisina mo bilang isang sekretarya na may dalang takot at disguise, pero tinanggap mo ako hindi bilang isang kastilyo, kundi bilang isang Lorraine. Salamat, dahil hindi mo lang ako iniligtas sa gintong hawla. Binigyan mo rin ako ng langit na pwede kong liparan. Sa loob ng isang modernong opisina sa itaas ng isang gusali sa Makati, may isang batang babae na may suot na malaking salamin, na walang grado at seryoso nagbabasa ng isang picture book sa harap ng isang maliit na mesa. Miss Secretary, nasaan na ang report ko?
biro ng isang boses mula sa pinto. Pumasok si Xavier, bit-bit ang kanyang briefcase. Ang batang babae na kamukhang kamukha ni Lorraine ay ang tumayo na matuwid at nag-adjust ng kanyang salamin. Daddy, I am not your secretary. I am the CEO of this playroom. Sagot ng bata na ikinatuwa ni na Xavier at Lorraine. Lumapit si Lorraine at hinalikan ng kanyang asawa. Sila na ngayon ang nagpapatakbo ng Monteverde Valdez Foundations, isang organisasyong tumutulong sa mga kabataang gustong makapagtapos ng pag-aaral nang hindi nadidiktahan ng kanilang sitwasyon sa buhay. Handa ka na ba para sa ating anniversary dinner? Tanong ni Xavier. Sandali lang, may tinatapos lang akong papel. Sagot ni Lorraine habang nakatitig sa laptop. Tratuhin mo naman ang sarili mo, Lorraine. Hindi ka na sekretarya. Biro ni Xavier. Lumingon si Lorraine ng may nakakalokong ngiti. Alam mo, Xavier, kahit anong yaman natin, hindi ko makakalimutan ang pakiramdam ng pagiging sekretarya mo dahil doon ko natutunan na sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may isang matalinong babaeng nagpapanggap na hindi niya alam ang password ng Bolt. Tumawa si Xavier at niyakap ang kanyang pamilya. And I'm just glad that Secretary chose to marry her boss. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Lorraine ang kanilang refleksyon sa salamin ng opisina. Wala na ang takot, wala na ang disguise. Ang tanging naroon ay isang babaeng malaya, minamahal, at higit sa lahat, totoo. Ang kwento ni Lorraine at Xavier ay hindi lamang isang simpleng romance. Puno ito ng mga aral na maaari nating ilapat sa totoong buhay. Narito ang mga pangunahing aral mula sa kanila. Ang kalayaan ay hindi ipinagkakaloob. Ito ay pinaghihirapan. Si Lorraine ay nakatira sa isang gintong hawla. Ipinapakita ng kwento na kahit gaano ka pa kayaman, kung wala kang kontrol sa sarili mong desisyon, hindi ka tunay na malaya. Ang kanyang pagtakas ay simbolo ng pagpili sa sarili kaysa sa dikta ng tradisyon at pera. Higit pa sa pera ang tunay na halaga ng tao para sa mga magulang ni Lorraine. Ang kanilang anak ay isang investment o paraan para maisalba ang negosyo. Ngunit pinatunayan ni Lorraine na ang kanyang talino, abilidad bilang sekretarya, at ang paninindigan ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang apelyido o yaman. Ang katapatan ay pundasyon ng tunay na pag-ibig. Bagamat nagsimula ang kanilang ugnayan sa pagtatago at disguise, naging matatag lamang ang relasyon ni na Xavier at Lorraine nang lumabas ang katotohanan. Ipinapakita nito na hindi mo kailangan magpanggap upang mahalin. Ang tunay na pag-ibig ay tumatanggap sa kung sino ka talaga, hindi sa kung ano ang papel mo sa lipunan. Ang sariling kakayahan, ang pinakamalakas na armas. Sa halip na umasa sa kanyang pamilya, nagtrabaho si Lorraine mula sa ibaba bilang sekretarya. Ang kanyang kaalaman sa negosyo ang nagligtas sa kanya at kay Xavier sa huli. Aral ito na ang edukasyon at pagsisikap ay mga bagay na hindi mananakaw sa iyo kahit talikuran mo pa ang iyong yaman. Ang pamilya ay dapat nagbibigay proteksyon, hindi nagpapahamak. Nagsilbing babala ang karakter ng mga magulang ni Lorraine at ng pinsang si Sabrina. Ang pamilyang nakasandal sa material na bagay ay madaling gumuho. Ang tunay na pamilya ay dapat na handang suportahan ang iyong kaligayahan, hindi ang iyong gamitin para sa pansariling interes. Isang maikling mensahe. Hindi mo kailangan manatili sa isang sitwasyong hindi ka masaya. Minsan, kailangan mo maging sekretarya ng sarili mong buhay. Ikaw ang magsusulat ng agenda, ikaw ang mag-aayos ng schedule, at ikaw ang pipili kung sino ang karapat-dapat na maging boss ng puso mo. Mensahe para sa lahat sa buhay. Madalas tayong mailagay sa mga sitwasyong hindi natin pinili. Maaring ito ay pressure mula sa pamilya, mabigat ng responsibilidad sa trabaho, o ang pakiramdam na nakakulong tayo sa isang gintong hawla ng ekspektasyon ng ibang tao. Ngunit tandaan ninyo, ang aral mula sa kwento ni Lorraine at Xavier, huwag matakot magsimulang muli. Si Lorraine ay isang tagapagmana, ngunit hindi niya ay kinahiyaang maging isang sekretarya. Ang pagbaba sa ranggo ay hindi kabawasan sa iyong pagkatao. Madalas, ito ang paraan upang mahanap mo ang iyong tunay na lakas.
Ang iyong boses ang pinakamahalagang kontrata. Huwag hayaang ibang tao ang pumirma sa iyong tadhana. May kapangyarihan kang sabihin ang hindi sa mga bagay na sumasakal sa iyong kaluluwa at oo sa mga pangarap na nagpapatibay sa iyo. Ang disguise ay panandalian, pero ang katotohanan ay pangmatagalan. Maaari tayong magpangga para makaligtas, pero ang tunay na kaligayahan ay dumarating lamang kapag kaya na nating harapin ang mundo nang walang maskara. Hanapin ang iyong kakampi. Sa gitna ng gulo, may isang savior na darating. Isang tao, kaibigan, o pagkakataon na hindi kay kukulong. Kundi, bibigyan ka ng espasyo para lumipad. Ang buhay ay hindi isang arranged marriage na kailangan tiisin. Ito ay isang choice. Pumili ka ng tama. Pumili ka ng may katapangan. At higit sa lahat, piliin mo ang maging totoo sa iyong sarili. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.